Ang mundo ay sadyang mahiwaga sa kabila ng pagkakaiba ng lahi na pinanggagalingan. May posibilidad pa rin na magkatagpo ang magkaibang nilalang at magparami. Ang leon at tigre ay nagmula man sa magkaibang kawan. Kapag pinagsama, may kakayahang makabuo ng panibagong nilalang. Sa katubigan, dahil sa pagkahalo ng lahi ng balyena at pating, kaya nabuo ang whale shark. Sa himpapawid, dahil sa magkahalo ng iba't ibang uri ng ibon, kaya nagkakaroon ng karagdagan sa kanilang uri. Sa kabihasnan ng tao ay nangyayari din ang magkaparehong sistema dahil sa pagkahalo ng iba't ibang lahi mula sa magkaibang rehiyon, kaya nabuo ang modernong tao. Ang pagbabago sa tao ay hindi lang limitado sa pisikal na aspeto, kundi maiugnay din sa pamamaraan ng pamumuhay at kaugalian. Dahil sa impluensya at pagsasali ng tagalabas, kaya naisilang ang mga mistiso. Hindi nagkakaiba ang nangyayari sa mundo ng mga engkanto dahil sa malayang pakikipag-ugnayan sa mundo ng mga tao, kaya naisilang ang mga engkantao. Sila ang mga engkantong hindi na puro. Hindi naman sila maaaring itakwil ng kanilang kalahi na engkanto, kaya naitatag ang kaharian na tinatawag na kaharian ng engkantao. Ginawa ang ganitong pag-uuri para maisalba ang lahing engkanto na unti-unting nababahira ng dugo ng tao. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rengo, isang engkantao. Isa ako sa mga engkantao na nananatiling namumuhay sa mundo ng mga tao. Piniling mamuhay sa mundo na kung saan malayo sa mahika at sa lamangka. Sa mundo na kung saan ang buhay ay may hangganan. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap sa kaharian na kung saan ang mga engkantao ay tumayo ng kabihasnan. Itinayo ang kaharian ng mga engkantao para mapangalagaan sa mababang pagtingin ng aming libi laban sa mga porong engkanto. Kaharian kung saan walang pag-uusig at paghamak sa kanilang pinanggalingan. Ako si Ringo, anak ni Haring Amil na piniling iwan ang pagiging duwong bughaw para magbigay daan sa panunumbalik ng katahimikan sa aming kaharian. Sa panahong iyon ay may batas na umiiral sa mundo ng mga engkanto. Ang engkantao ay hindi pwedeng makahalubilo sa mga puro. Ang sino man na mahuhuling nakikipagrelasyon sa engkantao o mortal ay mawawala ng karapatan na muling makabalik sa lupain ng puro engkanto. Mababa ang katayuan ng engkantao kumpara sa tunay na engkanto. Maliban na lang kapag kabilang siya sa mga maharlikang engkantao na itinuturing na makapangyarihan sa kanilang hanay. Nagsipulasan ang mga engkantao sa bulwagan ni Reyna Aurelia. Siya ang esposa ng magiting na Haring Harim. Si Haring Harim ay isa sa mga naunang engkantao na ipinanganak sa kasaysayan. Si Reyna Aurelia naman ay purong dalakitnon. Dahil sa kanyang ambisyon na magiging reyna, kaya napadpad siya sa kaharian ng mga engkantao. Lubhang makapangyarihan si Reyna Aurelia dahil nagmula ito sa lahi ng mga pinunong engkanto sa kaharian ng dalakitnon. Sa sobrang galit ni Reyna Aurelia ay nagagawa niyang tunawin ang sinumang engkantao na masumpungan sa kanyang bulwagan. Sabihin niyo sa hari na kapag hindi siya nagpakita sa akin, ay uubusin ko ang kanyang kalahi na engkantao. Galit na hiyaw ni Reyna Aurelia. Discover ni Reyna Aurelia na palihim na bumababa si Haring Harim para makipagtagpo sa kanyang kalaguyo na si Reyna. Matagal na nagsasama sina Haring Harim at Reyna Aurelia. Ngunit bigo pa rin itong mabigyan ng anak ang esposong hari. Ganawan na lang ang galit ng Reyna nang malaman niya ang pagtatangka ng hari na ibaling sa ibang pagkakaroon ng anak. Lalo pa nang malaman niya ito'y isang sirena.
na itinuturing na pinakamaganda na uri ng engkanto. Agad tumakas ang tagasilbi ng reyna para ibalita sa hari ang walang habas na pagpaslang ni Reyna Aurelia sa tagasilbi nitong mga engkanto. Napilitan si Haring Harem na pumaroon sa bulwagan ng kanyang reyna. Pagdating niya doon ay bumulaga sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang kalahi na engkanto. Nalusaw ang mga ito dahil sa bagsik na kapangyarihan ni Reyna Aurelia. Naging abo ang kanyang kalahi sa isang iglap lang. Labis ang panlulumo ni Haring Amil sa ginawa ng kanyang asawa. Pagkapasok pa lang ni Haring Amil sa bulwagan ng kanyang reyna, ay agad siyang pinaulanan ng atake. Sinangga niya lang ang galit ng kanyang esposa. Hindi niya ininda ang lakas nitong taglay. Isang kumpas lang ni Haring Amil ay nagawa niya niyang silyuhan ang kapangyarihan na Reyna Aurelia. Anong ginawa mo, Amil? Ibalik mo ang kapangyarihan ko. Taksil ka! Taksil! Hiyaw ni Reyna Aurelia. Tumahimik ka, Aurelia. Alam mo ang batas na umiiral sa mundo ng mga engkanto. Ano ang ikinagagalit mo? Galit na pahayag ng hari. Ano ang gusto mong mangyari, Amil? Magkaanak sa serenang iyon. Gusto mo na sa kanya magmula ang tagapagmana mo. Ganun ka na ba kadesperado? Ipagpalit mo na lang ako doon pa sa isang hamak na mababang nilalang. Paghamak ni Aurelia sa kanyang kabiyak na hari. Sandali, Aurelia. Ipinapakilala ko lang sa iyo na ang hari ay may kalayaan na pumili ng sino man na nanaisin niyang dumala sa kanyang tagapagmana. Baka nakalimutan mo kung pang-ilan ang kalaguyo ng iyong ama ang babaeng nagluwal sa iyo. Huwag na huwag mong ibababa ang katayuan ng mga kalaguyo. Ang katayuan na pinanggalingan mo. Pangangaral ng hari sa asawa. Hindi ako papayag, Amil, na ang mababang uri na si Reyna ang makapagbigay sa iyo ng anak. Sa akin magmumula ang iyong tagapagmana. Tandaan mo yan, Amil. Paninindigan ni Aurelia. Hindi ko kasalanan, Aurelia, kung inutil ang pagkababae mo. Ilang daang taon na akong naghintay at sumubok, ngunit bigo ka pa rin na bigyan ako ng tagapagmana. Pagod na ako. Pagod na akong sumubok, Aurelia. Sapat na ang panahon na pagtitiis ko sa piling mo. Simulat sa pulpa, alam mo na hindi kita minahal. Pinakasalan lang kita dahil sa panggigipit ng mga magulang mo sa akin. Ginawa ko naman ang lahat, ngunit napakasama ng ugali mo. Kaya hindi kita natutunan na mahalin. Sa ayaw at sa gusto mo, ay magkakaroon ako ng lehitimong kalaguyo. Ginawa ang batas para maisalba ang trono kapag hindi mo ako mabigyan ng tagapagmana. Pinabalaan kita, Aurelia. Sa muling may malaga sa aking kalahi, hindi ako magdadalawang isip na alisan ka ng katayuan. Tandaan mo yan. Babala ng hari. Napahiyaw na lang si Aurelia sa labis na galit na kanyang naramdaman. Simula ng araw na iyon ay tuluyan ng inalisan ng tagasilbi si Aurelia. Isang kautusan ang ibinaba ng hari na nagpapawalang bisa sa kakayahan ni Aurelia na makipaghalubilo sa engkantao. Ang sino man na umapak sa anino ng reyna ay mapaparusahan. Dahil sa kautusan ng hari, ay lalong nagalit si Aurelia. Tuluyan na siyang nawala ng pagbubuntunan sa kanyang galit. Namihasa siya noon na ang turing sa mga engkantao ay mga insekto na basta papatayin kapag galit. Matagal nang tumitiis sa mga tagasilbing engkantao sa palasyo. Walang kasiguraduhan ang kanilang buhay kapag napunta kay Reyna Aurelia. Sa tuwing lalabas si Reyna Aurelia ay agad nagsisipulasa ng mga engkantao palayo sa kanya. Nadadagdagan pa ang kanyang galit nang muling nagpababa ng kautusan si Haring Amil. Hinahati ang kaharian sa 7 bahagi. Maaari lang umapak si Reyna Aurelia sa ika-7 bahagi na inalaan para sa kanya. Doon ipinagbabawal ang pagpasok ng mga engkantao. Silyado ng konseho ang kautusan.
Nangangahulugan na maaaring maharap sa konseho si Reyna Aurelia kapag nilabag niya ang kautusan. Ang konseho ay may mataas na otoridad na kahit ang hari ay makakaya nilang mapaalis sa trono. Ibig sabihin, may mas kakayahan ang konseho na alisan siya ng katayuan kapag kanilang naanaisin. Kailangan na makisama siya sa kapisanan ng Inkantao dahil maaaring manganib ang kanyang katayuan sa kaharian. Kailangan pa niyang humingi ng permiso bago siya makipagkita sa hari. Iyon na ang bahagi ng kautusan na ibinaba ng konseho. Naging maugong ang usap-usapan sa pagpapasok ng hari sa kanyang pangalawang babae sa kaharian ng Inkantao. Gusto man ni Aurelia na masubaybayan ang pangyayari sa kanilang kaharian. Ngunit wala siyang sapat na kakayahan para gawin iyon. Ayaw niyang mas lalo pang lumala ang sitwasyon, kaya humingi siya ng pagkakataon na makausap ang hari. Bilang respeto sa katayuan ni Aurelia ay pinagbigyan ng hari ang kanyang kahilingan. Andito ako para hilingin sa iyong kapunan, Amel. Nabigyan mo pa ako ng mga alipin. Karapatan ko iyon bilang reyna ng kaharian na ito. Labis ng panggigipit mo sa akin. Hindi na makatarungan ang ginagawa mo sa akin. Reklamo ni Aurelia sa esposo na hari. Unang-una, hindi ko natatanda na binigyan kita ng karapatan na alisin ang katayuan ko sa tuwing babanggitin mo ang aking pangalan. Simula ngayon na Reyna Aurelia, Haring Amel na ang itatawag mo sa akin. Pangalawa, ilang inosenteng Inkantao ang inutasan mo ng buhay dahil sa ugali mo na lubhang mapangmata sa mababa sa iyo. Hindi na ako papayag na may mapatay ka pa na Inkantao. Maaari ka na magkaroon ng alipin ngunit magmumula iyon sa iyong hanay at lipin. Pumapayag ako na magpasok ka ng Inkanto dito sa loob ng kaharian na kalahi mo. Payag ni Haring Amel. At manghihirit pa sana si Reyna Aurelia, ngunit umakyat ng hari sa kanyang trono. Mahigpit na ipinagbabawal sa bulwagan ng hari na kausapin ito habang nakaupo. Agad nagpagitna ang punong konseho na nagsisilbing alpino ng hari. Hindi na pinahintulutan na kausapin ng hari kapag naglingkod na ito sa trono. Pahayag ng alpino o katilwala ng hari. Ako ang reyna ng kaharian na ito. Wala kang galang. Sigaw na Reyna Aurelia sa alpino. Ihatid sa hangganan ng reyna at huwag hayaan na muling makatawid na walang pahintulot. Habili ng alpino. Ikinumpas ng Reyna ang kanyang kamay, ngunit naalala niya na sinilyuhan ng hari ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kakayahan ay mahalintulad lamang sa pangkaraniwang na Inkantao. Sa tingin ko, Reyna Aurelia, ay nararapat lang na alisan ka ng kakayahan. Wala kang kadala-dala sa pinataw na parusa ng hari sa iyo. Hindi ka pa rin nagbabago. Pahayag ng alpino. Tandaan mo ang araw na ito. Gaganti ako. Tandaan mo yan. Sigaw ni Reyna Aurelia habang hinahatak siya ng mga kawal palabas sa palasyo ng hari. Isang anunsyo ang gumalantang sa Reyna Aurelia. Pinadalan siya ng paanyaya para sa pagtitipon sa formal na pagpapakilala sa ikalawang babae ng hari. Inaahaw ng hari ang kasarena para madala sa kanyang kaharian. Aminado sa Reyna Aurelia na hindi ganon kadali na burahin sa kanyang landas ang isang sarena dahil taglay ng mga engkantong dagat na ito ang makapangyarihang luha na lubhang makapangyarihan. Sa katunayan ay maaari itong gamitin para magkaroon ng panibagong buhay. Pinag-ahandaan ni Reyna Aurelia ang pagtitipon. Isinuot pa niya ang pinakamagarang damit. Gusto niyang ipamukha niyang sa lahat na wala pa ring makakahigit sa unang asawa. Lingid sa kaalaman ni Haring Amel. Mayroong inahanda sa Reyna Aurelia na kakaibang plano.
Isang plano na maaaring tumapo sa buhay ng dalagang Serena na kanyang napupusuan na magiging pangalawang babae. Sinadya ni Rena Aurelia na magpakuha ng espesyal na armas sa kaharian na kanyang pinanggalingan, kasabay ng mga alipin na kanyang hiniling sa kanyang magulang, ang isang pamarusang punyal. Iyon ang ginagamit sa tuwing may parurusahan na engkantong nakagawa ng malaking pagkakasala. Ang punyal ng kaluluwa ay natatangi dahil pati ang espiritual na kamalayan ng matatamaan nito ay maglalaho. May ideya si Haring Amil sa gagawin ng unang esposa dahil alam na alam niya ang takbo ng pag-iisip nito. Hiniling ni Haring Amil sa kanyang alpino na bago pumasok sa Rena Aurelia ay idaan mo na ito sa pagbasa ng pantas ng kaharian. Ang pantas ng kaharian ang nagsisilbing mata sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Bago pa buksan ang bulwagan ng hari para sa pagtitipon, ay nandoon na ang pantas at alpino ni Haring Amil. Umaapaw ang karangyaan ng bulwagan na pagdadausa ng pagtitipon. Pawang mga dugong bughaw at may mataas na katungkulan sa mundo ng mga engkanto ang imbitado. Nagpapatalbugan sa magagarang damit at namumukod tanging hiyas ang mga maharlikang engkanto. Inabangan ni Rena Aurelia na magsimula ng magsadatingan ang mga Serena at Serenang umahon sa katubigan. Nandoon na din ang mga magandara na umaalay ng nakakabigahaning himig. Hudyat na iyon na anumang oras ay lalabas na ang dalagang Serena na nakatakdang ipakilala ni Haring Amil. Napalingon ang lahat nang tumigil ang karwahe na hinihila ng Diyosa ng mga anggitay. Kitang-kita sa mukha ng anggitay ang pagkainis. Ayaw ng nilalang na ito ang makilobilo sa pagtitipon. Labag man iyon sa kanyang kalooban, ngunit kailangan niyang gawin dahil kautusan iyon ng pinunong dalakitnon. Paglabas na Rena Aurelia sa karwahe, ay agad siyang sinalubong ng makikisig na dalakitnon. Sila ang ipinadalang alipin ng magulang na Rena Aurelia. Umayo ang lahat ng engkanto at engkantao para magbigay pugay sa Rena ng kaharian. Habang naglalakad si Rena Aurelia sa maluwag na pasilyo na nalalatagan ng karpet na gawa sa ginto at napapalamutian ng diamante sa gilid, ay sinalubong siya ng alpino at pantas. Hindi nagustuhan iyon na Rena Aurelia, ngunit ayaw niyang magpakita ng kagaspangan ng kanyang ugali, kaya tumigil na lang ito. Imbitado ako sa pagtitipon na ito. Bakit niyo hinaharangan ang aking daan? Panira kayo ng imahe. Galit na pahayag ni Rena Aurelia. Hindi naman namin sinabi na bawal kang pumasok sa bulwagan. Sa katunayan ay inahanda pa namin ang iyong trono sa mismong katabi ng hari. Kailangan lang namin makasigurado na wala kang gagawin na masama. Pahayag ng pantas. Anong gagawin niyo? Hayaan mo na akong makadaan. Utos ni Rena Aurelia. Hindi na tumugon pa ang pantas na mga engkantao. Sa halip ay inilabas nito ang kanyang tungkod ng karunungan para silipin ang inaharap at nakaraan na ginagawa ni Rena Aurelia. Napatayo ang mga magulang na Rena Aurelia na nagkataon na nandoon sa pagtitipon. Agad silang tumayo para puntahan ang anak na nagkataong sumasailalim sa pagsilip ng pantas sa kanyang kaisipan. Aminado ang kanyang magulang sa plano ng kanilang anak, kaya bagya silang kinabahan. Walang sino man ang magpasinungaling sa tungkod ng karaniwang na hawak ng pantas. Mahal na hari, tangan ni Rena Aurelia ang punyal ng kaluluwa na nagmula sa kaharian ng mga dalakit noon. Pahayag ng pantas. Isumpa mo pantas na sumama sa iyo ang punyal.
Utos ni Haring Amel. Sandali, ano ang kinalaman ng punyal ng kaluluwa sa pagtitipo na ito? Usisa ni Haring Alejandro na hari ng mga dalakitnon. Sinabi ko na sa naunang imbitasyon na mahigpit kong ipinagbabawal sa pagtitipo ng pagdadala na anumang armas na may nakakahigit na karga. Paliwanag ni Haring Amel. Hayaan mo na akong tumala ng punyal ng kaluluwa pabalik sa aking kaharian. Saad ni Haring Alejandro. Paumanhin, Ama. Ngunit makukuha mo lang ang punyal sa tanggapan ng Alpino sa hangganan ng kaharian. Ngayon din ay dadalhin doon ang punyal. Makukuha mo lang ito kapag lalabas ka na sa lupain na sakop ng kaharian ng engkanto. Pahayag ni Haring Amel. Igadagalan ko ang pasya mo, Haring Amel. Iyon ay masusunod. Pagsang-ayon ni Haring Alejandro. Walang nagawa sa Reyna Aurelia kundi ang panindigan ang kanyang nasimulan. Palpak man ang kinalabasan ng kanyang plano, napilitan pa rin siyang umakyat sa kanyang trono para makiharap sa mga iba't ibang uri ng engkanto at engkantao na naroroon sa pagtitipon. Ayaw ni Reyna Aurelia na tuluyang masira ang kanyang reputasyon bilang asawa ng hari. Kakaibang katalinuhan ang ipinamalas ni Haring Amel na naging dahilan para lalo siyang kamuhian ni Reyna Aurelia. Walang pag-ibig na nararamdaman si Reyna Aurelia sa hari. Pinakasalan niya lang ito para mapantayan ang katayuan ng iba pa na engkanto. Gustong-gusto niyang magkaanak para magagawa na niya ang balak na agawin ang pamumuno sa haring engkantao. Gustong-gusto na niyang magrebelde sa hari at gumawa ng hakbang para mapatay ito. Sigurado na ang konseho ang magpapasya kapag walang maiiwan na tagapagmana ang hari. Bagay na labis na kinakatakutan na Reyna Aurelia. Isa siyang puro na engkanto, kaya imposible na isasalin sa kanya ang pamumuno. Tumahimik ang lahat ng tumayo si Haring Amel. Nagliparan ang mga pula na may iba't ibang kulay sa malawak na bulwagan. Alam na ni Reyna Aurelia na papasok na sa bulwagan ang pangalawang babae ng kanyang esposo na hari. Napahawak si Reyna Aurelia sa kanyang trono na ginto. Natulala ang lahat ng nakasaksi sa pagpasok ni Amara, ang ikalawang babaeng engkantong tubig. Napakakasala ng hari. Wala nang paraan pa si Reyna Aurelia nang pigilan ang proklamasyon dahil selyado ang kanyang kapangyarihan. Kinumpiska ng pantas ang tangan niyang punyal ng kaluluwa. Itinanggi man ni Reyna Aurelia sa kanyang sarili. Ngunit hindi mapapasabalian na higit na nakakalamang si Amara pagdating sa kagandahan. Nangungusap ang ganda nito na halos maikukumpara sa bathaluman sa kalangitan. Nagbunyi ang mga engkanto at engkantao. Napatayo ang lahat maliban sa mga dalakitnon na labis na dismaya sa pangyayari. Bumaba ang hari para sunduin ang Serena. Kasama ni Amara ang kanyang inang Reyna ng katubigan, si Neptuna. Inihandog ang perlas na buhay ni Amara sa hari ng mga engkantao. Nangangahulugan iyon na ipinagkakatiwalaan ni Neptuna ang kanyang anak sa hari ng mga engkantao. Hindi na nagawang matapos pa ni Reyna Aurelia ang seremonya. Agad siyang umalis para maibuhos ang galit sa kanyang palasyo. Pagdating niya sa kanyang kanlungan, ay agad siyang nagpalabas ng matatapang na alak. Kailangan niya iyon para mapakalma ang sarili. Mga kalaing dalakitno na ang kanyang mga alipin. Kinikilala ni Reyna Aurelia ang kahalagahan ng kanilang pinanggalingan. Higit sa lahat bago siya bigyan ng alipin, ay may kasunduan sa pagitan ng kanyang mga magulang na hinding-hindi niya sasaktan o patayin ang kapwa niya dalakitnon. Dahil nangangahulugan iyon ang pagtalikod sa kanyang kalahi kapag ginawa niya iyon.
Ibinaling na lang ni Reyna Aurelia ang kanyang galit sa alak. Nagpakalunod siya sa alak sa buong gabi. Naisip na ni Reyna Aurelia na maaaring mabuntis si Amara na ang anumang oras. Isinuko ni Reyna Neptuna ang perlas na nagbibigay buhay kay Amara para magkaroon ito ng permanenteng mga paa. Buo na ang kakayahan ng Serena para mabigyan ng anak si Haring Amel. Nagkukumahog si Reyna Aurelia na mabigyan si Haring Amel ng anak. Kailangan na maunahan niya si Amara. Kaya agad niyang ipinaabot ang kanyang kagustuhan na makipagsiping sa hari. Kinikilala ni Haring Amel ang karapatan ni Reyna Aurelia bilang asawa nito. Tinugon ng hari ang kahilingan ng Reyna. Responsibilidad niya bilang kabiyak na tugunin ang pangangailangan nito. Pagkatapos ni Haring Amel na maibigay ang hinihingi ng Reyna, ay agad siyang umalis. Puso sa Reyna Aurelia, kaya palihim siyang tumawid sa kaharian ng mga engkanto para makipagkita sa kanyang ama na si Haring Alejandro. Ama, andito ako dahil sa isang mahalagang bagay. Pahayag ni Aurelia sa kanyang ama. Sige, Aurelia, sabihin mo. Tugon ni Haring Alejandro. Gusto ko mabuntis, Ama. Kailangan na ako ang unang makapagbigay ng anak kay Haring Amel. Maaring maagaw ng mababang antas na Serenang iyon ang pamumuno sa kaharian ng Engkantao. Paglalahad ni Reyna Aurelia. Ilang daang taon na kayong nagsasama ni Haring Amel ngunit bigo ka pa rin na mabigyan siya ng anak. Sigurado na hindi ipagkakaloob ng kalangitan sa iyo ang anak dahil batid ng mga bathala na hindi ka karapat-dapat na mabiyayaan ng anak. Saad ni Haring Alejandro sa kanyang anak. May nalalaman ka bang paraan, Ama, para magkaroon ng supling sa aking sinapupunan? Usisa ni Reyna Aurelia sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng engkantadong lutos, maaari mong ibulong sa lutos na isali ng sanggol ng isang engkantao sa iyong sinapupunan. Kailangan mong makahanap ng engkantao na kasalukuyang nagdadalang tao. Paglalahad ni Haring Alejandro. Saan ko matatagpuan ang engkantadong lutos, Ama? Tanong ni Reyna Aurelia. Sa paanan ng buhay na bulkan, kailangan na madiligan mo ang lupa ng sarili mong dugo para tumubo ang engkantadong lutos. Paglalahad ni Haring Alejandro. Umalis si Reyna Aurelia sa kaharian ng Dalakitna na masaya. Nakikita na niya ang tagumpay at katuparan sa matagal na niyang pangarap. Kaagad siyang bumalik sa kaharian ng Engkantao para isakatuparan ang kanyang plano. Maghanap kayo ng babaeng engkantao na kasalukuyang buntis. Mas mainam kapag may lahing Dalakitnon. Kailangan bago ako makabalik ay mayroon na kayong maihandog sa akin. Utos ni Reyna Aurelia. Tumawid si Reyna Aurelia sa mundo ng mga tao para hanapin ang buhay na bulkang tugma sa isinaad ng kanyang ama. Napadpad si Reyna Aurelia sa Bulkan Kanlaon sa paghanap ng aktibong bulkan na buhay. Ang tinutukoy ng kanyang ama na hari sa buhay na bulkan ay iyong patuloy na lumalaki at may malusog na kagulangan. Naging malaya sa Reyna Aurelia sa pagpasok sa bundok Kanlaon dahil halos na mga engkantong naninirahan doon ay nagmula pa sa Beringan. Ang kaharian ng Dalakitnon ay kabilang sa kabihasnan na bumubuo sa syudad ng Beringan. Minsan nang pinangarap ni Reyna Aurelia na magkaroon ng katungkulan sa sagradong lungsod ng mga engkanto. Batid ng kanyang ama na si Haring Alejandro ang ugali at kakayahan ng anak, kaya mas pinili na ibigay ang katungkulan sa iba niyang anak. Ang buhay na bulkan na tinutukoy ng kanyang amang hari ay konektado sa pusod ng mundo. Delikado sa sinumang tumangka na marating ang pinakamalalim na bahagi nito. Hindi alintana na Reyna Aurelia ang panganib sa paglusong sa bukanan ng Bulkan Kanlaon. Pinangingilagan ang lugar dahil sa lubhang aktibo ang bulkan.
Marami ng engkanto na tumangka na buhayin ang engkantadong lotos. Madalang lang ang nagtatagumpay dahil walang sapat na kakayahan ang dugong dumadaloy sa kanilang katawan na buhayin ito. Nagmadaling tinalunto ni Reyna Aurelia ang bukana ng bulkan. Pagkarating sa paanan ng bundok, ay agad inilabas ni Reyna Aurelia ang dalang punyal na gagamitin sa ritual. Buong tapang niyang ginilitan ang kanyang pulsuhan para bigyan ng espasyo ang pangsirit ng kanyang dugo. Idinilig niya ang dugong lumalabas sa kanyang pamulsuhan sa tigang na lupa sa paanan ng bulkan. Makalipas ang maikling sandali, ay unti-unting sumibol ang pulang lutos sa lupang napatakan ng dugo ni Reyna Aurelia. Nagpudngi ang damdamin ni Reyna Aurelia dahil naging tagumpay ang ritual. Mabilis sumibol ang pulang lutos hanggang nagsimulang sumilay ang bulaklak nito na kakulay ng dugo. Agad pinitas ni Reyna Aurelia ang natatanging bulaklak ng lotos para dalhin pabalik sa kaharian. Agad nalanta ang pulang lotos at naglaho sa paanan ng bulkan. Pagkarating ni Reyna Aurelia sa kanyang kaharian, ay nandoon na ang isang engkantao na kalahating dalakitnon at mortal na tao. Kasalukuyang umuumbok ang kanyang tiyan na nagpapahiwatig na kasalukuyan itong nabuntis. Ginamitan ni Reyna Aurelia ng mahika at inkantasyon para hindi maalala ng engkantao ang kanyang gagawin. Ibinulong ni Reyna Aurelia ang kanyang hangarin na isalin ang sanggol sa kanyang sinapupunan na kasalukuyang dinadala ng engkantao. Pinili niya ang isang engkantao na may lahing dalakitnon para hindi siya pagdudahan ni Haring Amel. Ipinatong ni Reyna Aurelia ang engkantadong pulang lutos sa sinapupunan ng engkantao na kasalukuyang buntis. Masyadong makapangyarihan ang pulang lutos ng mga engkanto. Ito ang gamit ng mga umalagad para mailipat ang anak ng engkanto para ipagkatiwala sa mortal na tao. Nagagawa nitong ipagpatuloy ang buhay ng isang sanggol na engkanto o engkantao sa ibang sinapupunan. Siguro pamilyar kayo sa ganung kwento. Sumilay ang nakakasilaw at nakakaparilisa na liwanag. Nagbigay tayo ng pulang lutos para maisalin ang sanggol sa sinapupunan ni Reyna Aurelia mula sa engkantaong dalakitnon. Iyon ang paraan ni Reyna Aurelia para magkaroon ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sanggol na matagal niyang pinangarap, ngunit ipinagkait ng kalangitan. Matapos na magtagumpay ang pagsasalin, ay agad ibinalik ang engkantao sa pinanggalingan nito. Binura ni Reyna Aurelia ang alaala ng babaeng engkantao para wala na itong matandaan pa. Malalagay sa alanganin ang katayuan ni Reyna Aurelia kapag nabunyag kay Haring Amel ang ginawa nitong panloloko sa hari. Agad humingi si Reyna Aurelia ng pahintulot para makausap ang Haring Amel. Nagtaka naman si Haring Amel dahil kamakailan lang ay hinihiling ni Reyna Aurelia na gusto niyang makasiping ito. Ngunit sa mikling panahon ay muli naman siyang nagpaabot ng kagustuhan na makausap ang hari. Dahil ayaw namang magpakita ng hari ng kagaspangan sa Reyna, kaya agad niya itong pinagbigyan. Sa kabilang banda ay kasalukuyang nagbubunyi si Haring Amel nang ipaalam sa kanya ng kanyang Albino ang balita sa pagdadalang tao ni Amara. Sa labis na tawa ng hari agad siyang nagpaabot sa kanyang Albino na puntahan si Amara sa tahanan nito. Pinatayuan ni Haring Amel ng sariling palasyo si Amara para maging komportable itong gumalaw. Palaging dumadalaw si Haring Amel sa engkantong tubig kumpara kay Reyna Aurelia. Nararamdaman ni Haring Amel na masaya siya kapiling si Amara kumpara kay Reyna Aurelia. Amara, totoo ba ang inuulat ng aking Albino na ipinagbubuntis mo na ang ating anak? Sabik na usisa ni Haring Amel. Oo, aking hari.
ipinagbubuntis ko na ang ating magiging anak. Pagkumpirma ni Amara sa hari. Padagdagan ko ang bantay sa palasyo. Kailangan na masiguro ko ang kaligtasan na ating magiging anak. Siya ang aking magiging tagapagmana. Kaya kailangan na mapangalagaan kayong mag-ina laban sa mga umaasam sa trono. Saad ni Haring Amel. Ikaw ang bahala, aking hari. Kung sa tingin mo iyon na ang makakabuti sa amin, gawin mo. Tugon ni Amara. Nawaglit sa isipan ni Haring Amel na sumang-ayon siya sa pagpunta ni Reyna Aurelia sa araw na iyon. Huli na ng kanyang maalala. Labis siyang nasabik sa ibinalita ng kanyang alpino, kaya nakaligtaan na niya ang ibang gagawin sa araw na iyon. Agad siyang nagpaalam kay Amara para umuwi dahil siguradong umuusok ng ilong ni Reyna Aurelia sa kakahintay sa kanya. Papasok pa lang si Haring Amel sa bulwagan ng kanyang palasyo ay natatanaw na niya si Reyna Aurelia. Nakasalukuyang nakatayo sa maluwag na terasa ng palasyo kung saan abot tanaw ang malawak na hardin ng palasyo. Agad tumalima si Haring Amel para puntahan si Reyna Aurelia. Naninibago si Haring Amel dahil hindi galit ang Reyna sa kabila ng kanyang matagal na pagkaantala na harapin ito. Sa katunayan ay sinalubong pa siya nito ng matamis at abot tengang ngiti. Mabuti, Haring Amel, at dumating ka na. Saad ni Reyna Aurelia. Ano ang nakain mo, aking Reyna? At mukhang umiba ang ihip ng hangin. Naninibagong pahayag ni Haring Amel. Wala naman, Haring Amel. Masaya lang ako sa balita na nakumpirma ko sa araw na ito. Paglalahad ni Reyna Aurelia. Bale, iyon ang nag-udyok sa iyo para pumarito ngayon. Tama. Usisa ni Haring Amel. Tumangon na lang sa Reyna Aurelia, sabay pagkawala ng matamis ng ngiti. Sige na, Reyna Aurelia. Sabihin mo na. Utos ni Haring Amel. Haring Amel, sa wakas, magkakaroon na tayo ng anak. Masayang pahayag niya. Tama bang naririnig ko, aking Reyna? Buntis ka? Paniniguro ni Haring Amel. Oo, Haring Amel, buntis ako. Sa wakas, mabibigyan na rin kita ng anak. Tugon ni Reyna Aurelia. Nagkasabay pa kayo ni Amara sa pagbubuntis. Masaya ako dahil sa wakas ay magkakaroon na din ako ng anak. Hindi lang isa kundi dalawa pa. Hindi ko pangungunahan ang kapalaran. Sino man sa inyong dalawa ang makapagbigay sa akin ng anak na lalaki, kaya siyang magiging tagapagmana ko. Pahayag ng hari. Malakas ang paniniwala ko, Haring Amel, na lalaki ang aking magiging anak. Saad ni Reyna Aurelia. Mabuti kung ganoon, Reyna Aurelia. Lalaki man o babae ang aking anak ay pareho ko silang mamahalin at bibigyan ng aking pangalan. Paninigurado ni Haring Amel. Iyon lang ang sadya ko, Haring Amel. Aalis na ako. Pamamaalam ni Reyna Aurelia. Sa kabilang banda ay hindi nagduda si Haring Amel dahil natatandaan niya na may nangyari nga sa kanila ni Reyna Aurelia. Nangyari iyon habang may nangyari din sa kanila ni Amara na kanyang kalaguyo. Lingid sa kaalaman ng lahat na kasalukuyang may namumuong plano sa isipan ng hari. Batid niya na personal na interes ang punot dulo. Kaya nagkukumawag ang angkan ni Amara at Reyna Aurelia na mabigyan siya ng anak. Ayaw ng hari na isa man sa kanilang anak ang kanyang magiging tagapagmana. Gusto ng hari na maging lihim ang pagkatao ng kanyang tagapagmana. Kaya naisipan niyang tumawid sa mundo ng mga tao. Malakas ang kanyang paniniwala na maghahatid lamang ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa kaharian kapag isa sa kanila ang kanyang pinili. Isang pampalubag loob lamang ang pahayag niya kay Reyna Aurelia na isa sa kanilang anak ni Amara ang magiging tagapagmana. Hanggang sa nakilala ng hari sa mundo ng mga tao si Zoraya.
isang katutubo sa Mindanao. Maganda si Joraya, kaya agad nabighan niya ang hari sa angkin niyang kagandahan. Tuwing gabi ay palihim na nagpupuslit si Haring Amel sa kanyang tahanan, habang mahimbing na natutulog si Joraya. Palihim siyang inaangkin ng hari ng mga engkanto. Gumagamit si Haring Amel ng salamangka para mapasunod si Joraya sa nais niyang mangyari. Magigising na lamang si Joraya na basa ang kanyang pang-ibaba at makirot ang pagkababae. Chicks boy naman to si Haring Amel, no? Inilapit ni Joraya sa isang babaylan ang nangyayari sa kanya at doon kanyang napag-alaman na kasalukuyan niyang dinadala ang anak ng isang engkanto. Ayaw ni Haring Amel na makipagtagisan siya sa babaylan, kaya sa halip na makipagtagisan ng lakas at kaalaman, ay minabuti niyang makipagsundo sa mga tao. Ibinigay ni Haring Amel ang lahat na kahilingan ng mga katutubo. Iyon ang kapalit sa pagdadala ni Joraya sa kanyang anak. Dumating ang araw na pinakahintay ni Haring Amel, ang kapanganakan ng kanyang dalawang anak. Unang nagluwal ang batang lalaki si Rena Aurelia. Pinangalanan ni Haring Amel na Naptali ang anak niya sa Rena. Walang pagsigla ng kasiyahan ni Rena Aurelia. Baliktad naman ito sa nararamdaman ni Haring Amel. Wala siyang nararamdaman na pagkasabik sa pagkasilang ng kanilang anak na Rena Aurelia. Paikling panahon lang ang pagitan ay sumunod na iniluwal ni Amara ang anak nila ni Haring Amel. Isang lalaki din ang kanilang anak na pinangalanan naman ni Haring Amel na Serafin. Nalilito si Haring Amel dahil baliktad ang nararamdaman niya sa anak nila ni Amara kumpara sa anak nila ni Rena Aurelia. Ipinalagay na lamang ni Haring Amel na bunga lamang iyon ang kawalan ng pagmamahal at interes kay Rena Aurelia simula panahon. Ayaw niyang madamay ang kanilang anak dahil maaaring magdulot iyon ng pagkamuhi sa kanya. Pagsisipkapan na lang ng hari na kahit papano ay patunguhan ng maayos ang anak nila ni Rena Aurelia. Sa kabila ng pagpoporsige ni Haring Amel na maging pantay ang pagmamahal ng anak, hindi pa rin siya nakaligtas sa ugali ng kanyang Rena na lubhang inggitera at makasarili. Makaligtaan lang na Haring Amel na mabisita ang kanilang anak sa loob ng 1 linggo ay agad na itong nagagalit. Dahilan para utusan niya ang kanyang tauhang dalakinton na magmanman sa palasyo ni Amara. Nang gagalaiti sa galit si Rena Aurelia nang iulat sa kanya ng kanyang tauhan ang palagiang pagbisita ni Haring Amel sa anak niya sa engkantadang Serena. Dahilan para kumprontahin niya ang hari, iyon din ang naging daan para lalong sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Haring Amel, hindi pantay ang inuukol mo na pagmamahal sa dalawang bata. Alagang-alaga mo ang anak sa iyong Serena. Halos araw-araw ay nandoon ka. Ano ba kami sa buhay mo? Kailangan pa ba namin na maglimos sa pagmamahal mo? Panunumbat na Rena Aurelia. Huwag mong husga ng pagmamahal ko sa aking dalawang anak. Pantay lang ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanila. Iba lang ang pagkakaintindi mo sa palaging pagpunta ko kay Amara. Paliwanag ni Haring Amel. Ano, Haring Amel? Dahil mas mahal mo ang anak ng Serenang iyon kumpara sa amin na una mong pamilya. Kabit mo lang, Haring Amel, ang Serenang iyon. Saad ni Rena Aurelia. Oo, kabit ko siya. Pero tandaan mo na mas naramdaman ko ang pagmamahal kay Amara kumpara sa mahabang panahon na magkasama tayo. Aminin natin na Rena Aurelia na kahit kailan ay walang pagmamahal sa pagitan nating dalawa. Batid mo na panapilitan lang tayong magsama dahil sa panggigipit ng ama mo. Huwag na tayong magpanggap, Rena Aurelia. Alam ko at alam mo na ginagamit mo lang ang anak natin para sa sarili mong kapakanan. Saad ni Haring Amel. Oo na, Haring Amel. Kaya nagkukumahog ako na magkaanak
dahil unti-unti mo na akong inaabandona. Tandaan mo ang sasabihin ko, Haring Amel. Gagawin ko ang lahat para ang anak kong si Naptali ang magiging iyong tagapagmana. Pagbabanta ni Rena Aurelia. Alam ko, Rena Aurelia. Alam na alam ko kung gaano ka kagahaman sa pamumuno. Sana man lang wag mong kalimutan kung paano maging mabuti. Paano maging makatarungan sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Pahayag ni Haring Amel bago tuluyang umalis palayo kay Rena Aurelia. Dahil sa selos at umigting na takot na maaaring maging malaking banta sa kanyang inaasam na pamumuno ni Naptali sa kaharian ng mga engkanto. Nabuo ang isang nakakatakot na kaisipan sa isip ni Rena Aurelia. Kailangan na maburak ko sa aking landas ang pangalawang pamilya ni Haring Amel. Gagawin ko ang lahat para lang mawala ang mag-ina na si Rena. Sambit ni Rena Aurelia sa sarili. Hindi inaasahan ni Haring Amel ang biglang pagsugod ng mga dalakit noon sa kanyang kaharian. Hindi handa ang kanyang kawal at mandirigma. Kaya napilitan siyang tumakas papunta sa beringan. Nagpumiglas pa si Haring Amel na balikan ang kanyang mag-ina sa kanyang kaharian. Ngunit pinigilan siya ng mga hari ng mga mahumanay. Ang kanyang pantas na lang at alpino ang nagboluntaryong bumalik sa kaharian ng mga engkantao para balikan si Amara. Pagdating ng alpino at pantas doon, ay kasalukuyang nag-aagaw buhay si Amara. Nagtamo ang prinsesa ng mga sirena ng patal na sugat mula sa punyal ng kaluluwa. Ganoon din ang sinapit ng sanggol na si Serafin. Isa lang ang tangang luha ng sirena ni Amara. Inabot niya iyon sa pantas para gamitin na muling maibalik ang hininga ni Serafin. Sabihin niyo kay Haring Amel na ipinagkakatiwala ko na sa kanyang buhay ng aming anak. Ang kahilingan ko lang na kapag dumating ang tamang panahon ay ibigay niya kay Serafin ang hiyas ng aking buhay para maramdaman ng aking anak ang pagmamahal ko sa kanya. Habili ni Amara sa pantas. Matutubad ang kahilingan mo, Amara. Tuluyan ka man maglaho ngunit ang iyong diwa, pagmamahal at kadalkilaan kay Serafin ay patuloy niyang dadalhin habang buhay. Magpahinga ka na, Amara. Binabasbasan ko ang hibla ng iyong kaluluwa na umakyat sa kalangitan. Pahayag ng pantas. Ginamit ng pantas ang sinag ng buwan para maihatid ang walang buhay na katawan ni Amara sa kaharian ng mga sirena. Iyon din mismo ang kanyang ginamit para mabilis siyang makatawid sa kaharian ng mga mahumanay para makaiwas sa kawal at mandirigma ng dalakitnon na kasalukuyang umaatake sa kaharian ni Haring Amel. Napaluhan na lang si Haring Amel ng kanyang masilayan ang pagkawala ng liwanag sa hiyas na pinanggagalingan ng buhay ni Amara. Batid niya na tuluyan ng namayapa ang kanyang pangalawang esposa. Napaluhod si Haring Amel nang tuluyang makarating ang kanyang alpino at pantas. Hawak ng dalawa si Serafin. Buhay ang kanyang anak. Napagulgol sa pagyak si Haring Amel nang tuluyang iabot sa kanya ang kanyang anak. Haring Amel, ikinalulungkot namin, ngunit wala na si Amara. Ginamit niya ang hawak niyang luha ng sirena para muling madugtungan ang buhay ni Serafin. Pahayag ng pantas. Inaabot ng pantas ang kanyang kamay para ipakita sa hari ang huling habili ni Amara sa hari. Masusunod at matutupad ang kanyang kahilingan, pantas. Saad ni Haring Amel. Kailangan na masiguro natin ang kaligtasan ni Serafin. Kaya mas makakabuti na isipin ng mga engkanto at engkantao na patay na ang aking anak. Pahayag pa ni Haring Amel. Ano ang naiisip mo, Haring Amel? May niisip ka ba na paraan para maisakatuparan ang naiisip mo, Haring Amel? Usisa ng alpino. Ipapadala ko si Serafin sa mundo ng mga tao. Doon ko siya palalahiin sa piling ng kanyang kapatid.
Naniniwala ako sa kabutihan ng mga tao pagdating sa mga sanggol. Isa iyon sa kanilang kahinaan, ang pagiging maawain sa isang sanggol. Saad ni Haring Amel. Inatasan ni Haring Amel na tumawid ang kanyang pantas papuntang mundo ng mga tao para ipaalam kay Zoraya ang kahilingan ni Haring Amel. Sa una naging alangan si Zoraya na pagbigyan ang kahilingan ni Haring Amel. Sa tulong ng babaylan ay nagawa nilang kumbinsin si Zoraya na alagaan ng isa pang anak ng hari. Nahabag si Zoraya ng isalaysay ng pantas ang naging malagim na kapalaran ng ina ni Serafin. Nagbigay ang pantas ng karagdagang karga sa babaylan para masigurado ang kaligtasan ng dalawang anak ng hari sa kanilang tribo. Gwapo si Haring Amel at mabait na hari, kaya hindi nakapagtataka kung bakit naging madali kay Zoraya ang pagpapatawad dito. Sa halip ang pagkamuhay at galit na kanyang nararamdaman ay napalitan ng pagmamahal at pagtangi sa hari. Nalalapit na ang kanyang kabuhanan, kaya medyo pahirapan na sa kanyang gumalaw. Sinabi ng pantas ang dahilan kung bakit hindi siya nagagawang dalawin ng hari. Takot ang hari na mabunyag kay Reyna Aurelia ang pagkakaroon pa niya ng ibang anak sa mortal. Naniniwala si Haring Amel na katulad niya ay mas maawain ang isang engkantao na may purong ina na mortal. Ibang-iba ang kabaitan at kahinaan ng tao kumpara sa mga engkanto o engkantao man. Inabangan ng babaylan si Serafin sa engkantadong ilog na lagusan papasok sa karian ng mahumanay. Lula ng maliit na gintong bangka ay pinaanod ni Haring Amel si Serafin palabas sa mundo ng mga engkanto. Pagkatanaw ng babaylan sa gintong bangka na paparating, ay agad siyang lumusong sa ilog para kuhanin ang sanggol. Pagkakuha ng babaylan sa sanggol, ay agad bumaliktad ang agos ng tubig. Dinala ng agos ang gintong bangka pabalik sa mundo ng mga engkanto. Kuha na ng mga tao si Serafin. Payag ng pantas. Ngumiti naman si Serafin nang tuluyan siyang magkalong ni Zoraya. Palatandaan na nagustuhan siya ng bata. Kumukhang kamukha ni Haring Amel si Serafin. Simula ngayon, ay ako na ang magiging ina mo. Saad ni Zoraya. Naramdaman ni Zoraya na biglang naglikot ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Mukhang nasabik ang sanggol na lumabas ng kanyang maramdaman ang presensya ng kanyang kapatid. Agad nagdaing si Zoraya na manganganak sa oras na yon. Isang batang lalaki ang sanggol na iniluwal ni Zoraya. Masayang masaya si Zoraya dahil halos kamukha ito ng kanyang kapatid na si Serafin. Nagdesisyon si Zoraya na palabasin na kambal ang kanyang iniluwal dahil magkamukha naman ang dalawa. Haring Amel, may iniulat ang espiya nating engkantao na katutubo. Nailuwal na ni Zoraya ang iyong anak. Kamukhang kamukha ito ni Serafin. Ipinapatanong ng babaylan kung ano ang nais mong ipangalan sa sanggol. Ulat ng pantas. Ringo, yun ang nais kong ipangalan sa sanggol. Magiging magiting silang mandirigma, pantas. Sabihin mo sa dakilang babaylan na paisa ilalim ang dalawang magkapatid sa pagsasanay para magiting na mandirigma pagdating ng tamang panahon. Saad ni Haring Amel. Sa kabilang banda ay nagsimulang magtaka si Haring Amel. Wala siyang nakikitang pagkalintulad sa kanyang wangi sa katauhan ni Napatali. Malakas ang kanyang hinala na mayroong itinatago si Reyna Aurelia. Wala siyang maramdaman na lukso ng dugo sa bata. Ibang-iba sa nararamdaman niya sa kanyang dalawang anak na sina Serafin at Ringo. Nagpagitna ang hari ng mahumanay para maayos ang gusot sa pagitan ni Haring Alejandro at Haring Amel. Ayon kay Haring Alejandro, nalingid sa kanyang kaalaman ang plano ng kanyang mag-ina, si Reyna Aurelia at ang kanyang esposa, ang itinuturo niyang may kasalanan sa nangyari.
Kasalukuyang nandoon ang kanyang esposa at ipinatawag si Reyna Aurelia para ipaliwanag ang kanilang naging hakbang. Paliwanag kayong mag-ina sa naging maras niyong hakbang. Galit na usisa ni Haring Alejandro sa kanyang mag-ina. Ako ang may kasalanan. Ako na lang ang parusahan mo, Haring Alejandro. Pagmamag-awa ng kanyang kalaguyo. Hindi maaari. Pareho kayong managot sa pangyayaring ito. Pahayag ni Haring Alejandro. Ipinaglalaban ko lang ama ang nararapat sa aming mag-ina. Iyon ang naiisip kong hakbang para masigurado na si Naptali ang magiging tagapagmana ng kanyang ama. Paliwanag ni Reyna Aurelia. Ngayon alam mo na Reyna Aurelia kung bakit kita itinakwil na maging aking tagapagmana. Sa ngayon nalalagay sa alanganin ng ating kaharian. Hindi kayo nag-iisip na mag-ina. Ninaliit niyo ang kakayahan ng mga Serena. Nababahalang pahayag ni Haring Alejandro. Walang kapatawaran ang ginawa ni Reyna Aurelia sa aking anak Haring Alejandro. Pasalamat na lang si Reyna Aurelia na hindi saklaw ng aming batas ang purong engkanto. Hindi ako magdadalawang isip na patawan siya ng kamatayan kapalit sa mga buhay na nawala ng saysay dahil sa kasamaan ng kanyang ugali. Walang aasahan na alyansya o anumang tulong na mula sa aking kaharian. Ipapaubaya ko na sa mga Serena ang desisyon kung paano ang kanilang pagtanggap sa pagkamatay ni Prinsesa Amara at ng kanilang apo. Pansamantala ko rin na ialis si Naptali bilang aking tagapagmana. Nalalagay ako ngayon sa pagitan kaya minabuti ko na putulin ang ugnayan ko sa mga dalagitnon. Maaaring maiwan si Naptali sa kaharian. Ngunit simula ngayon ay palalakasin ko ng pananggalang ng kaharian laban sa mga purong dalagitnon sa aking kaharian. Desisyon ni Haring Amel. Hindi mo pwedeng gawin iyan sa akin, Amel. Ako ang reyna ng iyong kaharian. Hindi mo iyan pwedeng gawin. Sigaw ni Reyna Aurelia. Dumating ang alpino at pantas ni Haring Amel. Bit-bit ang mga taga-silbi ng hari. Usa na silang itataboy ng pananggalang sakaling nagtangka silang pumasok muli sa kaharian ng mga engkantao. Naiwan sa kaharian si Naptali, nakasalukuyan sa pangangalaga ng mga engkantao. Saan si Naptali? Wala kang karapatan, Amel, na ilayo sa akin ang anak natin. Payag ni Reyna Aurelia. Malaking banta sa ngayon ang galit ng mga Serena. Matitikman niyo ngayon ang parusa ng mga Serena. Sana isa na lang alang niyo naman lang ang kakayahan ng mga Serena. Payag ni Haring Amel. Ganon din ang panindigan ko, Haring Alejandro. Hindi kami makikialam sa anumang hakbang na gagawin ng mga Serena. Kakaibang magalit ang mga Serena. Batid ng halos lahat ng mga engkantong iyon. Matitikman ng dalagitnon ang galit ng mga Serena. Payag naman ng hari ng mga mahumanay. Abot langit ang pagsisisi ni Reyna Aurelia sa ginawa nila ng kanyang ina. Pinagkaisahan nila si Haring Alejandro para mahawakan ang kawal at mandirigma ng hari. Napaniwala ng mag-ina na mayroong pahintulot ni Haring Alejandro ang paglusob sa kaharian ng engkantao. Ama, ano ba ang kakayahan ng mga Serena? Bakit ganun na lang ang takot ng haring mahumanay na manindigan sa pagkikipag-alyansya? Usisa ni Reyna Aurelia sa kanyang ama. Nararamdaman ko na ang nalalapit na pagkawasak ng ating kaharian. Matitikman natin ang parusa ng mga Serena. Mawawala ng saysay ang paghihirap ko para maitayo ang kaharian na ito. Ikaw ang dahilan ng aking pagkawasak at pagkasira, Aurelia. Pinagsisihan ko ang panahon na hinayaan ko kayong mag-ina na manghimasok sa aking buhay. May tampong sambit ni Haring Alejandro. Ama, mga Serena lang sila. Gamitin mo ang ating mga kawal at mandirigma
para makipaglaban sa mga sirena. May pagmamalaking sambit ni Reyna Aurelia. Ano ang magagawa ng ating kalasag at kampilan sa naglalakihang mga alon na tatama sa ating kaharian? Ilang kaharian ang sumubok na makipaglaban sa parusa ng mga sirena. Lahat sila nabigo at naiwang kinain ng katubigan ang kanilang kaharian. Hindi malayo na gano'n ang sasapitin ng ating kaharian. Pahayag ni Haring Alejandro. Natahimik si Reyna Aurelia dahil hindi niya inasahan na gano'n kalaki ang mawala sa kanya dahil sa ginawa niyang pagpaslang kay Amara at sa anak nito. Ang tanging panghahawakan na lang ni Reyna Aurelia na magiging matagumpay ang paghirang sa kanyang anak na maging tagapagmana ni Haring Alejandro. Susubukan ko, Ama, na muling lumapit kay Amel. Obligasyon niyang ipagtanggol tayo laban sa mga sirena. Matapang na pahayag ni Reyna Aurelia. Ang kapal talaga ng mukha mo, Aurelia. Saan mo nahahagilap ang lakas ng loob para banggitin ang obligasyon? Sinong siraulo ang tutulong sa taong naging dahilan sa kamatayan ng kanyang anak at asawa? Tama na, Aurelia. Umalis ka na sa harap ko bago pa ako makalimot na anak kita. Galit na singhal ni Haring Alejandro sa kanyang anak. Sa kabilang banda ay sinadya ni Haring Amel na pumaroon sa kaharian ng mga sirena. Bumaba ang hari sa katubigan para magbigay galang sa pamilya ng kanyang asawa. Nararapat lang na isalaysay ni Haring Amel ang buong pangyayari sa mga sirena. Tinanggap ni Haring Amel ang galit ni Neptuna na reyna ng mga sirena. Aminado si Haring Amel sa kanyang kakulangan. Naintindihan niya ang galit ni Neptuna at pinanggagalingan ng reyna ng mga sirena. Sa huli, nanaig ang kanyang pagiging patas na pinuno. Walang kasalanan si Haring Amel sa pagkamatay ng kanyang anak at apo. Ang lahing dalagit noon ang kailangang managot sa kanya. Matitikman ng mga dalagit noon ang galit ng isang diyosa ng katubigan. Umaalab sa galit na pahayag ni Reyna Neptuna. Inang Reyna, maaari ba kita makausap ng sarilinhan? Kahilingan ni Haring Amel sa Reyna. Gumamit si Reyna Neptuna ng pananggalang tubig para maging lihim ang kanilang usapan ni Haring Amel. Aminin ko, Haring Amel, nagalit ako sa iyo. Ngunit kilala ko ang aking anak. Ikalulungkot niya kapag nakita niyang kinamumuhian kita. Pahayag ni Reyna Neptuna. Ina, humihingi ako ng kapatawaran sa pagkamatay ni Amara. Mahal ko si Amara, maniwala ka, ina. Hanggang ngayon ay pinagluluksa ng aking puso ang kanyang kamatayan. Paliwanag ni Haring Amel sa Reyna ng katubigan. Haring Amel, sagutin mo ako. Nasaan ang luha ng sirena na ibinigay ko kay Amara? Hanggat hawak niya ang luha ng sirena ay hindi siya mamamatay. Nasaan ang luha ng sirena, Haring Amel? Usisa ni Reyna Neptuna. Ina, ipinagkaloob ni Amara ang luha ng sirena sa aming anak. Isinakripisyo niya ang buhay niya, ang pagkakataong mabuhay para sa aming anak. Ginamit niya ang luha ng sirena para madugtungan ang buhay ni Serafin na pinaslang ng mga dalakit noon. Paliwanag ni Haring Amel. Ibig sabihin, buhay ang aking apo. Natutuwang usisa ni Reyna Neptuna. Oo, ina. Buhay ang aming anak, ang iyong apo. Pahayag ni Haring Amel. Kung ganoon, nasaan ang aking apo, Haring Amel? Nandun siya ngayon sa pangangalaga ng mortal. Minabuti kong dalhin siya sa mundo ng mga tao para masigurado ko ang kanyang kaligtasan. Ang buong akala ng lahat ay patay na si Serapin. Ang totoo, ina, ay kapiling niya ngayon ang kanyang kapatid. Malaki na si Serafin ngayon. Mabilis ang daloy ng panahon sa mundo ng mga tao. Minabuti kong doon siya ipaalaga
para mabilis ang kanyang paglaki. Paliwanag ni Haring Amel sa Rena. Umikit si Rena Neptuna para silipin ang nangyayari sa kanyang apo sa mundo ng mga tao. Maayos ang kalagayan ng kanyang nakitang apo. Wala siyang dapat ipaglala sa kalagayan nito. Walang sino man ang pwedeng umusig sa kadakilaan at pagmamahal ng isang ina. Si Amarang pumili ng kanyang kapalaran. Ginagalang ko ang kanyang naging pasya. Sa iyo niya ipinagkatiwala si Serapin. Hayaan ko ang aking apo sa iyong pangangalaga. May sarili akong laban na dapat harapin. Kailangang magbayad ng may kasalanan. Pahayag ni Rena Neptuna. Ipinapaubaya ko na sa iyo, Inang Rena Neptuna, ang lahat. Isang ina na kasalukuyang nagluluksa sa kamatayan ng kanyang pinakamamahal na anak. Wala ko sa posisyon para hadlangan ka o turuan sa hakbang na iyong gagawin. Hindi makikialam ang mga engkantao sakaling magdesisyon kang makidigma sa mga talakit nun. Katulad mo rin ako na kasalukuyang nagluluksa sa pagkamatay ni Amara. Paninindigan ni Haring Amel. Hindi madadamay ang karyaan ng ibang engkanto sa kalupaan. Buburahin ko ang sibilisasyon at kaharian ng dalagit nun. Iyon ang matutupad at magaganap. Umaalab sa galit na pahayag ni Rena Neptuna. Alis na po ako, Inang Rena Neptuna. Inuulit ko. Humihingi ako ng paumanhin kung nabigo kita. Patawad. Pamamaalam ni Haring Amel. Sandali, Haring Amel. Ay akong pangimasukan ng bagay na itong ngunit sa ginawa ni Rena Aurelia. Nararapat lang na maramdaman niya ang sakit na aking nararanasan. Lumapit ka, Haring Amel. May ipapasilip ako sa iyo na kaganapan sa nakaraan. Pahayag na Rena Neptuna. Lumapit si Haring Amel at ipinasilip sa kanya ng Rena ng mga sarena ang pagmamanipula ni Rena Aurelia. Pagkatapos matungayan ni Haring Amel ang buong pangyayari, ay hindi maipinta ang kanyang mukha. Umaapoy ang kanyang mata sa galit. Gustong-gusto niyang magwala ng mga oras na iyon. Gawin mo na, Inang Rena, ang pagpaparusa sa mga talakit nun. Kasabwat ni Rena Aurelia ang kanyang ama sa panluloko sa akin. Iyon ang nagtulak sa kanya para patayin ang aking mag-ina. Puno ng hinanakit na pahayag ni Haring Amel. Nasagot na ang katanungan mo, Haring Amel, kung bakit wala kang maramdaman ng pagmamahal kay Naphtali. Walang lukso ng dugo sa inyong pagitan. Bilang iyong pangalawang ina, Haring Amel, inihiling ko na wag mong idamay ang bata sa galit mo. Pareho lang kayo na biktima sa kasamaan at kasakiman ni Rena Aurelia sa kapangyarihan at katayuan. Ibalik mo ang bata sa totoo niyang magulang. Hayaan mo siyang makapamuhay ng maayos sa iyong kaharian. May rason kung bakit inilapit ang bata sa iyo. May mahalagang papel na gagampanan si Naphtali sa hinaharap. Habili na Rena Neptuna. Masusunod, Inang Rena. Alam mo na kahit papaano ay napamahal na rin sa akin si Naphtali. Ngunit sadyang hindi ko nararamdaman ang koneksyon namin sa isa't isa. Alam ko, anak, umayo ka na, Haring Amel. Sakaling pumili ka man ulit ng mamahalin, sana piliin mo ang mortal na tunay nagpamalas ng pagmamahal sa aking apo. Bumalik ka na sa iyong kaharian at gawin ang nararapat. Utos ni Rena Neptuna. Pagkarating sa kaharian ng mga engkantao, ay agad na pinahanap ni Haring Amel ang totoong ina ni Naphtali. Ibinalik ni Haring Amel ang alaala na binura ni Rena Aurelia sa babae. Ang pantas mismo ay lubhang nagalit sa ginawa ni Rena Aurelia. Isang sagradong bagay para sa kanila na mga pantas ang pulang lotos. Ang mga sanggol na engkanto na may tanga na pulang lotos
ay magiging kahanay niya sa isang pantas. Pantas, ang lalim ng iyong iniisip. May nais ka bang sabihin? Usisa ni Haring Amel. Ang sagradong pulang lotus ay makakagamot ng anumang sakit o matinding pinsala sa kaluluwa ng isang engkanto. Sa sitwasyon naman ni Naphtali na walang pinsala o anumang karamdaman, magdudulot ito ng ipayong lakas at magbubukas ng kanyang kakayahan na kapantay sa aming mga pantas. Sa ayaw at sa gusto ko, ay kapalaran na mismo ang nagtagna sa susunod sa akin. Si Naphtali ang itinutukoy ng tagna ng aking ninuno. Isang sanggol na nagmula sa mababang antas, ang aking tagapagmana, mahal na hari. Salaysay na paglalahad ng pantas. Kailangang matupad ang tagna. Si Naphtali na ang aking anak-anakan ay manatili sa aking pangangalaga at kalinga hanggang humantong siya sa tamang gulang. Inaangat ko ang katayuan ng kanyang ina para maging malaya na siyang makalabas-masok sa aking kaharian. Ang kahilingan ko lang na sana'y huwag niyang tularan ang gugali ng kanyang inang Rena. Saad ni Haring Amel. Naglakbay si Haring Amel papunta sa kaharian ng mga dalagitnon. Nagulanta ang si Rena Aurelia ng kanyang mamukaan, ang dalagitno na may dugong mortal. Ang engkantao na kinuhanan niya ng anak na kasalukuyang nasa sinapupunan pa nito. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya, Haring Amel. Anak mo si Naphtali. Anak mo si Naphtali. Sigaw ni Rena Aurelia. Oh, ano? Bakit mukhang takot na takot ka, Rena Aurelia? Minumulto ka ng kasinungalingan at panloloko mo sa akin. Maraming nadamay dahil sa kasakiman at pagkagahaman mo sa kapangyarihan. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko na lahat. Walang sino man ang makapagtago ng lihim sa orasan ng paglalang na hawak ng mga sirena. Kitang-kita ko ang lahat mula umpisa hanggang pagpaslang si Amara. Galit na pahayag ni Haring Amel. Pinabalaan kita, Aurelia. Huwag na huwag mong susubukan ang Diyosa ng karagatan. Hindi ordinaryong Rina si Neptuna. Isa siya sa mga nauna. Ninuno natin si Neptuna. Tanggap ko na ang parusa na naghihintay sa akin. Patawarin mo ko, Haring Amel. Marupok akong hari kaya nalagay sa alanganin ang buhay ng aking lahi. Naninibugong pahayag ni Haring Alejandro. Haring Amel, anak mo si Naphtali. Anong klase kang ama? Hayaan mong mamatay ang kanyang ina. Irresponsable ka. Hiyaw ni Rena Aurelia. Tama na. Tumahimik ka na, Aurelia. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Hanggang ngayon ipaglalaban mo pa rin ang kasinungalingan mo. Tama na. Sigaw ni Haring Alejandro sa kanyang anak. Ito na ang huling pagkakataon na babanggitin ko ang Rena Aurelia. Formal na kitang inalisa ng trono. Formal ko na ipinapaalam sa lahat na inaalis ko na si Naphtali bilang isa sa aking tagapagmana. Mananatili si Naphtali sa aking palasyo kasama ng kanyang totoong ina. Hindi man siya nagmula sa aking dugo, ngunit sa puso ko ay kinikilala ko siya bilang anak. Mananatili si Serafin at ang kanyang kapatid na aking tagapagmana sa trono. Pahayag ni Haring Amel. Patay na si Serafin. Pinatay siya sa harap ko mismo. Huwag kang hangal. Si Naphtali na lang ang natitira sa iyo. Madiin na sambit ni Rena Aurelia. Nakalimutan mo yata na may luha ng Serena si Amara na may kakayahang magpabalik buhay sa sino man na namayapa. Iyon ang pagkakamali mo, Aurelia. Tuso ka lang ngunit hindi ka matalino. Batid ko na may gagawin ka. Kaya ako naghanap ng pangatlong asawa na lingid sa inyong kaalaman. Buhay si Serafin at buhay din ang pangalawa kong anak. Pahayag ni Haring Amel. Taksil ka, traidor.
Hiyaw ni Aurelia. Biglang sumilay ang matatalim na kidlat at kulog sa buong paligid. Dumilim ang kalangitan na hudyat ng nagbabadyang malakas na ulan. Paalam, Haring Alejandro. Manalangin ka na lang na sana makakayanan niyo ang parusa ng Diyosa sa karagatan. Saad ni Haring Amel bago mawala ng tuluyan. Ikaw ang dahilan ng ating pagkawasak, Aurelia. Nagsisimula ng parusa na Reyna Neptuna, ang Diyosa ng katubigan. Mabubura ang ating lupain. Mawawala ang bakas ng ating kabihasnan dahil sa kasamaan ng iyong ugali at pagiging gahaman sa kapangyarihan. Kaya tayo pinaparusahan ng kalangitan. Panunumbat ni Haring Alejandro kay Aurelia. Nagsimulang maglitawa ng malalaking alon sa karagatan. Umapaw ang ilog. Linaw at talon sa kaharian ng Dalakitnon. Umagos iyon papunta sa dalampasigan hanggang ang naglalakihang alon ay umabot sa kaharian ni Haring Alejandro. Inilabas ni Haring Alejandro ang kanyang mga bihasang mandirigma sa paggamit ng mahika at salamangka. Susubukan nilang kontrahin ang mga higanting alon na nililikha ng mga sirena. Habang sinasangga ni Haring Alejandro ang naglalakihang alon, ay lalo naman itong palaki ng palaki hanggang unti-unting natatangay na ang mga dalakitnon. Kinakain sila ng dagat hanggang mawala ng tuluyan. Napahiyaw na lang si Haring Alejandro habang unti-unting pinaparusahan sila ng mga sirena. Aurelia, ano ngayon ang magagawa mo? Isalba mo ang ating lahi. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Kumilos ka na. Ipakita mo sa akin ang tapang mo. Panunumbat ng kanyang amang hari. Gustong-gusto na ni Aurelia na lamunin siya ng lupa ng mga oras na iyon. Kasamaan lang at pagkagamahaman ang meron siya. Ngunit sa kakayahan ay walang-wala siya. Napaiyak na lamang siya habang nakikita ang kanyang ama, ina at kapatid na unti-unting bumibigay sa tindi ng kapangyarihan na pinapamalas ng mga sirena. Ano? Iiyak ka na lang. Ano na, Aurelia? Inutil ka. Kasamaan lang ang meron ka. Sana kung mabuhay man ako. Sana kung mabuhay man ako ulit sa inaharap. Ay aking hinihiling na hindi na kita magiging anak muli. Nakakahiya ka. Malas ka. Puro na lang kamalasan ang ibinibigay mo sa akin. Puno ng pagsisisi na pahayag ni Haring Alejandro. Ginawa ng mga dalagitnon ang lahat ng paraan para malampasan ang parusa ni Reyna Neptuna. Hanggang tuluyang sumuko na lang si Haring Alejandro at nagpasya na lang siyang tanggapin ang kapalaran. Matras na si Haring Alejandro at ang kanyang mga anak. Naubos na ang enerhiya sa kanilang katawan para mabuo ang pananggalang para maharangan ang mga higanting alon na pinapakawalan ni Reyna Neptuna. Sakaling masira iyon ay tuluyan na silang lalamunin ng karagatan. Walang kaharian ang bumukas sa kanila ng pinto dahil sa takot na maaari silang idamay ni Reyna Neptuna. Nagdasal si Haring Alejandro kasama ng kanyang mga anak na lalaki. Umihiling sila na sakaling iyon na ang kanilang kamatayan, ay bigyan sila ng pagkakataon na makaakyat sa kalangitan. Naantig ang puso ng mga batala sa kalangitan, kaya itinugma nila sa binatang magkapatid na Serafin at Ringo na tumawid sa mundo ng mga engkanto para iligtas ang mga dalakitnon. Puno man ng agam-agam, takot at pag-aalala, ay pumayag si Zoraya dahil iyon ang duda ng dakilang babaylan. Bumaba ang mga umalagad sa kalangitan para makipagkita sa magkapatid at dakilang babaylan. Hayaan mo na silang humayo, Zoraya. Magtiwala ka sa mga umalagad at bathala sa kalangitan. May dahilan kung bakit ito nangyayari. Saad ng dakilang babaylan.
Lumuhod si Haring Alejandro para maglingkod kasama ng kanyang buong angkan, maliban kay Aurelia, na hanggang huli ay puno pa rin ng kasamaan ng kanyang puso. Ipinagkakatiwala na ni Haring Alejandro ang lahat sa mga batala dahil batid niya na wala na silang magagawa. Humina na ang pananggalang at agad lumitaw ang napakalaking alon na siguradong lalamon sa kanilang lahat papunta sa karagatan. Napapikit na lang si Haring Alejandro at inasahan na ang paglapat ng malakas na alon sa kanyang katawan. Ngunit napamulat siya dahil pagkalipas ng maikling sandali ay walang nangyari. Pagkamulat ng kanyang mga mata ay nakita niyang dalawang inkantao na pinagtutulungang itaboy pabalik sa pusod ng karagatan ang malaking alon gamit ang kanilang umaapaw at umaalab na lakas. Hindi tumigil ang dalawa hanggat hindi nila na ibabalik sa pagiging kalmado ang dagat. Pamilyar kay Reyna Neptuna ang enerhiya na nagpahupa sa kanyang mga ginawang ipo-ipo at malalaking alon. Agad siyang nagdesisyon na aahon sa karagatan para puntahan ang kaharian ng Dalakitnon. Nararamdaman din iyon ni Haring Amel at hari ng mga mahumanay sa Baringan. Kaya nagsitawid sila papunta sa kaharian ng mga Dalakitnon. Sabay-sabay silang nagdatingan sa kaharian ni Haring Alejandro. Wala pa akong nakakasalamuha na may ganoong kakayahan na pasunurin ang katubigan. Maliban na lang kung pahayag ni Reyna Neptuna. Maliban na lang kung Inang Reyna Neptuna. Husisa ng hari ng Baringan. maliban na lang kung kinikinala ng tubig na kanyang Panginoon. Magpakilala kayong dalawang inkantao. Utos ni Reyna Neptuna. Itinawid kami ng mga umalagat at batala sa langit para iligtas ang isang kaharian. Nagmula kami sa mundo ng mga tao. Ang aming ama ay isang hari ng mga inkantao. Ang kasama ko si Ringo, ang anak ng hari sa isang mortal na si Soraya. Ako naman ay kapatid ni Ringo sa ama. Pinalaki ako ni Nanay Soraya na hindi iba sa kanya. Ayon sa dakilang babaylan na ang aking ina ay purong Serena daw. At ang aking ama naman ay isang hari ng mga inkantao. Lamang man ang dugo ng purong engkanto na dumadaloy sa aking ugat, may bahid pa rin ako ng isang mortal na nagmula sa aking ama. Isa pa rin akong engkantao. Hindi pa namin nakikita ang aming ama kaya kami pumayag na tumawid dahil sabi kami na makita siya. Pahayag ni Serafin. Tuluyang umahon si Reyna Neptuna para yakapin ang apo, ang anak ni Amara na punot tulo ng kanyang paghihiganti. Batid ni Reyna Neptuna na masyadong mabilis ang daloy ng panahon sa mundo ng mga tao, kaya mabilis ang kanyang paglaki. Serafin, lumapit ka. Ako ang iyong lola, ang nagluwal sa iyong ina na si Amara. Sabik na paglalahad na Reyna Neptuna. Lumapit si Serafin para magmano sa Serena. Niyakap siya ni Reyna Neptuna na punong-puno ng pagmamahal at pagkasabik. Si Haring Amel naman ay lumapit kay Ringo para yakapin ang anak na matagal niyang tiniis na hindi makadapo ang palad dahil sa takot na maaaring malaman ni Aurelia. Ringo, anak. O ang ama niyo. Napuno ng emosyon si Ringo nang tuluyan na nang makadapo ang palad ang kanyang ama. Apo, siya si Haring Amel, hari ng mga engkantao. Ang ama mo, apo. Sige na, magbigay galang ka na sa iyong ama. Utos ni Reyna Neptuna sa apo. Napuno ng emosyon, pananabik at pagpapatawad ang tagpong iyon, maliban kay Aurelia na nananatiling nilulukop ng kasamaan. Iginagalang ko, Haring Alejandro, ang pasya ng mga bathala sa kalangitan. Ipinagkaloob ko na sa iyo ang aking kapatawaran. Umaasa ako na magsilbing aral na ito sa inyong pamumuno.
Pahayag na Rhea Neptuna sa hari ng mga dalakitnon. Salamat, Diyosa ng karagatan, Rhea Neptuna. Ipinapangako ko na magmula ngayon ay isa sa buhay ko na ang pagiging patas na kapunuan. Pangako ni Haring Alejandro. Lumuhod at yumuko ang angka ni Haring Alejandro sa dalawang binata bilang pasasalamat. Maliban kay Aurelia na bigla na lamang naglaho at hindi na muling nagpakita. Akmang aalis na ang mag-ama na Encantao nang biglang lumitaw si Aurelia, tanga ng punyal ng kaluluwa. Takbo siyang inatake si Serafin para patayin ang binata. Ngunit hindi pa siya nakakalapit ng tamaan siya ng magkasunod na kidlat at kulog. Agad binawian ng buhay si Aurelia at tinupok ng apoy. Nararapat lang sa kanyang parusa ng kalangitan. Sagad sa buto ang kanyang kasamaan. Pahayag ni Haring Alejandro. Nagtingina ng mga pantas ng kaharian at tagatagna. Haring Amel, isang umalagad ang iyong anak kaya ganun ang kanyang lakas. Nagagawa niyang pantayan ang lakas ng isang Diyosa ng karagatan. Pinabati kita, Amel. Nagmula sa lapi ng mga engkantaong isang umalagad na aakyat sa langit pagdating ng tamang panahon. Ikinalulungkot ko, Haring Amel. Ngunit si Serafin ang itinakdang maging hari. Hari ng mga hari. Tagna ng pantas. Ang tagnang iyon ay sinangayunan ng mga pantas na nagmumula sa iba't ibang kaharian. Ayon sa kanila, na may proteksyon ng kalangitan ng isang umalagad, kaya noong tangkain ni Aurelia na patayin si Serafin, ay agad siyang nakatikim ng parusa sa mga batala. Dahil sa tagna si Serafin, ang nahirang napapalit kay Haring Amel na aming ama. Ako naman ay malayang nakalabas-masok sa mundo ng mga engkanto. Si Nanay Zoraya ay tuluyan na siyang dinala ni Tatay Amel sa kanyang kaharian para maging reyna. Si Naptali naman ay naging ikalawang pantas ng kaharian ng mga engkantao. Hindi man ako naging hari ng mga engkantao, masaya ako para sa aking pamilya. Dahil sa wakas, nagkaroon kami ng katahimikan at kalayaan na magmahalan. Hanggang dito na lang po ang aking talambuhay. Mag-iingat po kayong lahat sa mga darating na mga sakuna, katulad ng mga bagyo. Ngayon po ay magpapaalam na ako. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Pagpalain sana ang umabot sa kwento kong ito hanggang sa dulo. Wakas.